Okay, mayroon pong isang matinding paliwanag tungkol po dito sa Pax Silica. Ngayon, mga sangkay, alamin po natin kung ano ba talaga yung totoo tungkol dito. Masyado pong maingay ngayon mga sangkay itong patungkol sa Pax Silica. At ngayon, tignan po natin, pag-usapan po natin ito saglit. At may paliwanag dyan mga sangkay, no? Isang media, no? Ang nagsalita tungkol dyan. At ipinaliwanag sa pamamagitan po ng kanilang report sa isang programa ng telebisyon. So ngayon, tingnan po natin, alamin po natin ng mas malalim kasi marami na po tayong napanood mga sangkay na paliwanag tungkol sa Pax Silica. Dagdagan pa po natin para mas malaman po natin kung, kasi lahat ng napanood ko halos pare-parehas eh. Ito, tingnan po natin kung akma din o iba yung paliwanag mga sangkay, di ba? Well, tingnan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, i-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated. Okay, sa mga ina-upload po nating vlog. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so rekta po tayo mga sangkay. Ito kasi yun. Ito yung... Okay, ito. Diretso na po tayo. Hayag ang inindorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang planong pagtatayo ng kauna-unahang Pax Silica Hub sa New Clark City, Tarlac. Ayon sa Pangulo, layunin nitong ilagay ang Pilipinas sa pandaigdigang mapa ng Artificial Intelligence o AI at lumikha ng libo-libong dekalidad na trabaho. Ngunit habang itinuturing ito ng pamahalaan bilang next big step para sa ekonomiya, may mga siyentipiko, labor groups at environmental advocates na tutol dito. Okay, ito na. Tingnan natin kung kaparehas po sa eksplanasyon ng mga napanood po nating video mga sangkay about Pax Silica. Ano nga ba talaga ang Pax Silica at ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Here's what we know so far. Kapag narinig natin ng AI, kadalasan ChatGPT o mga robot ang pumapasok sa isip natin. Pero para gumana ang AI, kailangan ng napakalalaking data centers. Okay, yan po yung parang utak mga sangkay ng AI. Okay? Yung mga data centers. Napanood ko na po ito mga sangkay sa NAS Daily. The more na mas maraming AI, the more na mas kailangan ng malalawak, malalaking data centers. At ang matindi dito, kailangan po yan mga sangkay ng pampalamig. Kailangan ng tubig, mga sangkay. Kasi grabe pala yung brain ng AI. Talagang umiinit. Sobrang init yung mga sangkay na kailangan po ng malalaking aircon para lamang pumapalamig yan. Tapos, siyempre kailangan po magastos po sa kuryente. Ganyan pala yan mga sangkay. Tayo, akala natin yung AI, papindot-pindot lang. Matindi pala yan. Mga gusaling puno ng libo-libong computer servers na nagpa-process at nag-iimbak ng napakaraming impormasyon. Ayan, yan po yun. Kailangan din ito ng computer chips, napakalaking supply ng kuryente, tubig para sa cooling systems, at critical minerals gaya ng nickel, copper at cobalt. Dito pumapasok ang Pax Silica. Ayon sa US State Department, ang Pax Silica ay isang US-led international initiative na inilunsad noong 2025. Target nitong bumuo ng mas ligtas at mas matatag na supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors, advanced manufacturing at critical minerals. Ang Pilipinas ang ika-13 bansang lumagda sa inisyatiba. Ayan po yung mga bansa, oh. Tingnan nyo mabuti, Argentina, Australia, kasama po dito ang Pilipinas, oh. Ayan. Sa Asia, Singapore, ay kasama Singapore. Kala ko hindi kasama dito. Republic of Korea, Qatar, Philippines, Taiwan. Yung Taiwan, nilagay dito ng signatory participant kasi nga po ano sila eh, 'di ba? Medyo complicated pa, hindi natin alam bansa na ba sila o kabilang pa po sa China. Sa madaling salita, layunin nitong pagsama-samahin ng mga kaalyadong bansa upang hindi umasa sa iisang supplier ng mga teknolohiyang magiging pundasyon ng ekonomiya sa hinaharap. Okay. Sa madaling sabi, nagsama-sama sila laban po sa China. Kasi sa China mga sangkay, meron din po silang ganito, mga data centers. At ngayon, gusto nilang tapatan mga sangkay. Ito po ay ang Pax Silica.
Ngayon, para matapatan yung China, kasi sobrang tindi talaga nitong China eh. Kailangan nila magsama-sama para mabuo itong Pax Silica. Inalok ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa US State Department ang isang 1,620 hectares na lugar sa New Clark City para pagtayuan ng kauna-unahang Pax Silica Ilang hektarya? Ilang hektarya? Authority o BCDA sa US State Department. Ang isang 1,620 hectares na lugar 1,000 hectares mahigit. sa New Clark City para pagtayuan ng kauna-unahang Pax Silica Economic Security Zone. Lawak eh, no? Halos kasing laki na ito ng Corregidor Island sa Grabe. Cavite. Dito inaasahang magkakaroon ng AI infrastructure, advanced manufacturing facilities, semiconductor industries at ilang data centers. Ayon sa BCDA, maaaring umabot ng hanggang 99 years ang lease agreement sa Pax Silica investors. 99 years? Almost 100 mga sangkay. Data centers. Ayon sa BCDA, maaaring umabot ng hanggang 99 years ang lease agreement sa Grabe. Pax Silica Tagal. investors. Sa proposal, walang babayarang upa sa unang 2 taon at itatakda naman sa kasunduan ang magiging babayarang renta simula 3 taon. Kapag natapos na o na-terminate ang lease agreement, lahat ng itinayo sa property ay mapupunta sa pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa BCDA, maaaring makalikha ang proyekto ng hanggang 190,000 high-quality jobs. Tinataya rin ng ahensya na maaari itong makahikayat ng hanggang 70 billion US dollars sa investments at nasa 200 billion dollars na export potential. Samantala, maaari ding magiging attractive ang Pilipinas sa mga investor dahil maaari silang makinabang sa incentives gaya ng income tax holidays at iba pang incentives para sa mga kumpanyang papasok sa semiconductor, Kumbaga yan po yung good side ng Pax Silica mga sangkay. electronics, energy at sustainability sector. Ayon sa pamahalaan, layunin rin ng proyektong ito na bumuo ng isang innovation ecosystem para sa AI at advanced manufacturing sa Pilipinas. Pero bakit nga ba may mga tumututol dito? Ito na yung bad side mga sangkay. Yung narinig po natin, good side. 'Di ba? Maraming trabaho, gaganda yung takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, maraming magi-invest, yayaman ng ating bansa. Pero ito yung medyo bad side. Isa sa pinakamalaking usapin ay ang kuryente. Ayon kasi sa BCDA, maaaring makangailangan ang buong Pax Silica Hub ng humigit kumulang 3 gigawatts ng kuryente bawat araw kapag ganap na itong na-develop. Ang 3 gigawatts ay nasa 15% na ng daily generating capacity ng buong Pilipinas. Grabe. Sapat na para mag-supply ng kuryente sa bilyon-bilyong kabahayan. Grabe. Dahil dito, sinabi ng BCDA na magtatayo ng sariling power infrastructure sa loob ng New Clark City para hindi na umano makipag-agawan sa kuryente yung pasilidad. Okay yun. Kung magtatayo sila ng sariling supply ng kuryente para dyan. Kasi mga sangkay, kung aasa pa sa supply ng kuryente natin, alam naman po natin, nagkukulang nga din po tayo mga sangkay, di ba? Tapos dinadaya pa po tayo ng ilang mga dyan. Di ba? Supplier. Ngayon, kung eto pa, makikisaw-saw ang Pax Silica, lalo tayong malulugmok nito. Pero kung magtatayo sila ng sariling source ng kuryente, okay yun. Mas maganda kung ganun. Kabilang sa mga pinag-aaralan yung isang 500 megawatt solar farm at isang liquefied natural gas o LNG plant. Isa rin sa malaking usapin ang tubig. Ito, tubig. Anong solution nila dito? Kasi ang laki po ng kailangang tubig dyan para sa cooling system. Nasa 65 to 90 million liters ng tubig ang inaasahang magagamit ng Pax Silica Hub kada araw. Grabe. Sinabi ng BCDA na plano nilang gumamit ng surface water harvesting at magtayo ng mga impounding facility na maaari namang magbigay ng hanggang 120 million liters kada araw batayan sa unang disenyo ng proyekto. Ngunit, kung question ito ng Advocates of Science and Technology for People o AGHAM. Ayon sa grupo, kahit surface water harvesting ang ginamit o gamitin, maaari pa rin itong maapektuhan ang supply ng tubig
para sa mga magsasaka at komunidad sa paligid ng proyekto. Naniniwala rin ng agham na dahil tuloy-tuloy ang operasyon ng AI data centers, maaaring hindi sapat ang renewable energy lamang upang matugunan ang pangangailangan sa kuryente. May tanong din tungkol sa trabahong malilikha ng proyekto. Sinabi ng Unyon ng mga manggagawa sa agrikultura uman na hindi pa malinaw kung anong uri ng trabaho ang mga ito, gaano kataas ang magiging sahod at kung tunay bang makikinabang ang mga manggagawa. May mas malaki ding tanong at mas malawak ang ilang economist at industrial policy experts. Matagal ng bahagi ng global semiconductor industry ang Pilipinas, ngunit karamihan sa ginagawa ng bansa ay assembly at testing ng chips, habang ang mas mataas na antas ng teknolohiya tulad ng chip design at fabrication ay nananatili sa ibang bansa. Kaya ang isa sa pinakamahalagang tanong ay ito: magiging sentro ba ang Pilipinas ng AI innovation o mananatili lamang itong bahagi ng mas mababang antas ng global supply chain sa ilalim ng Pax Silica Correct, ang Initiative? ganda ng tanong. Labas pa dito yung usapin sa displacement at sovereign concerns kung matutuloy ang proyekto. Sa ngayon, wala pang pinal na kasunduan para sa Pax Silica Hub. Malaki ang ipinapangakong benepisyo nito mula sa pamumuhunan, trabaho at pagpasok ng Pilipinas sa AI economy. Ngunit bago ito maging realidad, kailangan munang masagot ang ilang mahalagang tanong tungkol sa tubig. Correct. Tama yon. Kuryente, kalikasan, technology, at epekto nito sa mga komunidad. Dahil ang tunay na sukatan ng tagumpay ng Pax Silica ay hindi lamang kung gaano karaming puhunan ang papasok sa bansa, kundi kung paano ito mapapakinabangan ng mga Pilipino Exactly. habang pinangangalagaan ng ating likas na yaman, kabuhayan at pambansang interes. Ayan, mga sangkay. Ang ganda po, no? Ang ganda ng paliwanag dito tungkol po dito sa Pax Silica. So, ngayon ko lang nalaman na plano nila magtayo ng sariling source ng kuryente at mapagkukunan ng tubig. Pero dapat iklaro nila yan. Kasi mahirap pag nagkabudulan, kailan andyan na, nagkapirmahan na, tapos sasabihin, dito pala kukuha ng kuryente, dito pala kukuha ng tubig. Hindi pala sila magpapatayo. So, ang mangyayari nun, disaster po yun para sa Pilipinas. So, isipin nyo, yung agreement na yan, kapag napirmahan na yan, 99 years po yan. Okay? Pero ako, open ako. Hindi po ako sarado, mga sangkay. Open ako since gusto ko talagang yumaman ng Pilipinas. No? At dumami yung mga investor. Kasi ito yung problema sa ating bansa. Pero kung ako sa kanila, tanggalin na po nila yung 60-40 restriction na yan sa ownership ng mga gustong magnegosyo sa ating bansa para mas dumami yung mga negosyante sa ating bansa na kahit wala po itong Pax Silica, dadami yung mga trabaho. Kasi parang sinasabi nila kapag magkaroon ng Pax Silica, saka magkakaroon ng mga maraming investor, kukulangin pa rin ng mga investor kung hindi nila aalisin po yan. Gawin nilang 100% ownership yan sa foreign direct investment, sa Constitution. Sigurado mga sangkay, dadagsa ang mga negosyante sa Pilipinas magpapatayo ng kanilang mga kumpanya na hindi makakasira sa ating kalikasan. Alright? Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.